28. Okay, let's start in verse 10. Proverbs 28 verse 10. Ganiya pagbuhat og dautan ang taong matarong ug malitag ka sa kaugalingon mong laang. Kantihan kayo pag-ayo ang mga dili sad-an. Maguna-una kanunay ang mga dato nga sila maalamon, apan ang kabus nga may maayong panabot mas maalamon pa kay kaniya. Sa dihang makapupot o gahom ang mga taong matarong, maglipay ang tanan. Apan kun maoy mangulo ang nga dautan, manago ang katawhan. So ang Dios panalangin sa ang pulong. So besides na ay positive ug negative ani nga chapter. So ang first one is kadtong dumala po nuot ang those who lead good people along an evil path will fall into their own trap, but the honest will inherit good things. So kadto kunong galid sa mga maayong tao diya sa daotang dalan, hagsa ra sa ilang kaugalingon nga biti litag, but the honest will inherit good things. So ang mga tao kuno nga matinud-anon, ang honest nga walay panglimbong, maka panunod og maayong butang. So positive ug negative siya. So ang negative dili gid siya mo resulta positive. Ang positive di gid siya mo resulta og negative. So klaro kay dinhi nga kung those who lead good people along an evil path atod pa will fall into their own trap, but the honest will inherit good things. So klaro jud ka tanan, pero kung ang tao manggod ma-deceive na, wala na gid siya saktong salabutan. Di na siya maguna-una sa dangatan siya unahan. Ang iyang giuna-una nga tarong pa siya. Tarong pa siya. Kay ang tao na deceive is malagin mo og sa kuan pa, literal pa. Ang bisan unsa nga natukob na sa reptiles, kay una man ang tukbon ang ulo. Diba una man, dili man ang ikog unot tukbon. Kung na-deceive na yung ulo, dili nakakapaminsar og ayo. Dili nakapaminsar og ayo. Okay. So, let's proceed to verse 11. Rich people may think they are wise, but a poor person with discernment can see right through them. Ang mga tao kuno nga dato nga naguna-una sila nga maalamon, apan ang tao nga pobre nga naay discernment or alam can see right through them. Maguna-una kanunay ang mga dato nga sila maalaman, apan ang kabus nga may maayong panabot mas maalamon pa kay kaniya. So negative gyapon og positive. Ang tao kuno nga dato nga naguna-una nga sila maalamon kuno, mas giilapan ni Lord nga maalamon katong pobre or kabus nga diin na ay maayong pagpanabot. So na kunoy dato nga nag-isip nga maalamon siya, pero atubangan si Ginoo wala gi-acknowledge ang iyang kaalam. Kay pulos lang ang iyang kaalam di ay sa paghimugdaotan. Pero naay pobre or kabus nga maayog panabot, apan giila sa ino mas maalamon pa kay sa taong dato nga maalam kuno sa iyang kaugalingong panabot. So naadyo na itiris kalibutan, daghan jud na pod nga dato sila tungod sa ilang kaalam, pero katong ilang kaalam nga nahimo silang dato, muray mo pahagsa pod nila. Kay kung nagsaksid sila diri sa kalibutan sa ilang kaalam nga ilang gi-apply, di atubangan si Ginoo ihagsa pod sila.
ang Ginoo po'y mopahagsa nila. Ang ilang kaalam diri sa kalibutan nga nagpadato nila, ah, mo katilaw man sila og pagsaka, pero tungod sa Ginoo nga kanang wala nahimuot nila, ihagsa ra pod sila. Ihagsa ra pod sila mo na nga nay opposite, nagip opposite pero ni ani kasagara diri nga sa book of Proverbs. And then in verse 12, sa dihang makahupot og gakom ang taong matarong, maglipay ang tanan. Apan kun maoy magngulo ang mga daotan, manago ang katawhan. So ani nga chapter, it's about the opposite. No, matarong og daotan, nakuan. So when the godly succeed, everyone is glad. But when the wicked takes charge, people go into hiding. Kung ang daotan kuno mauna kuno'y makalingkod, ang mga tao kuno mag-isig panago, kay nga naman basig tukbon, basig biraan, basin og pariglahan. So naan ni ang godly ug ang wicked ki compare gyud, lahi gyud og binuhatan, sinultian, plano ang mga taong daotan, lahi pud ang Dios nun or matarong. Lahi gyud sila, lahi gyud. Sumuna nga makuan nato atong maobserbahan, babantayan nga dili gyud pareha ang tanang tao. Lahi-lahi gyud. Ang taong daotan giyarian pud sa espiritong daotan. Ang taong matarong og maayo giyarian pud sa Dios nga matarong og maayo. Ana ra gyud pag identify or pag-ila, pagsuta kung kinsa gyud ang nakahari sa atong kasing-kasing, kinsa gyud ang naa sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. Nakuan. So matag pa dinhi nga gi say jud nga kung ang daotan mo oy mo lingkod, ang tao mangnago kay mahadlok in tawag mabiktima. Pero kuno kung ang godly mooy magdaog, ang matag usa magmaya, mag-celebrate na kumpiyansa, kampante. Diba kampante? Kaya wala may kadlukan. Wala may kadlukan. In verse 13. Okay. Then sa Proverbs 28 verse 12, when the godly succeed, everyone is glad. When the wicked take charge, people go into hiding. Now, let's open in Proverbs 29 verse 2. When the godly are in authority, the people rejoice. But when the wicked are in power, they groan. Oh. Isa-isa din unsa na pud ang kuan sa verse 2. Kun matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Okay. So una, klaro kaisanan nga dili gyud maayo ang dagan kung dautan ang mamunuan. Kung balikon, kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung ang dautan namunuan, magantos ang katawhan. So, mo na nga, kung naay maayo, magmalipayon ang matag usa. Kay dili man makatagadaot ang maayo. Di ba? Ang maayo is mo badlong sa sayo. Pero ang dautan, itolerate ang sayo. Ana raman na siya. So naagyod siya'y fraction, naa siya'y bangi kanunay. Kay ang dautan, dili man siya muuyon sa matarong. Sa mga, ang yawa, di muuyon sa Ginoo. So kung kinsay naa sa panig sa yawa, dili ka ka-expect nga muuyon siya sa naapod sa panig sa Ginoo. Klaro ka ay na. Ug ang Ginoo dili pud siya muuyon sa yawa. Kadautan man ang iyang tumong, iyang tinguha og kanang plano. So naagyoy
fraction naagyoy bangi. Wala yun sa duha nga dagbangi naagyoy iyas Ginoo, naagyoy iya sa yawa ana. Espiritu sa Ginoo ano paluyo or espiritu sa yawa. So nga na siya ka tinuod ang kuan ang realidad. So mo na nga kung mupanig ta sa sayop ang Ginoo dili malipay nato. Ngano mupanig man ka sa sayop? Kung tarong ka giyahan kay Espiritu Santo, dili ta niya kanang tagaan og huna-huna nga sayop pod. Ang pagpanig sa sayop is usa ka dakong sayop. Di ba? Ang pagpanig sa sayop usa ka dakong sayop. Igsuon man, parinti man na, higala man, nga manipanig ka sa sayop because of your relationship or utang na loob unsa na usa ka dakong sayop sa balaod sa Ginoo. Pero balaod sa friendship lahi na siya. Oo, di ba? So ingana muna nga maato sa nang makuan sa istorya sa ding nirebildi si Lucifer sa Ginoo. Ang mga anghel nga nipanig niya nahimo pong dautan. Di ba? Pero ang anghel nga kauban nilang Gabriel nilang Michael wala gyud ni nagpadani. Wala gyud nagpadani. So saves ang 2/3 nga anghel, ang 1/3 ra mooy na dani og nagpadani ni Lucifer sa diya nga nagrebelde sa Ginoo. Pareho na kinaiya mo iuban niya. Oh, manang kung ang atong kinaiya atong kasing-kasing ko nauna dili pa ni matarong, dili pa ni ma-align sa kagustuhan sa Ginoo. Dili ta magpabilin sa side sa Ginoo. Pero makabalot ta unsay gusto Ginoo, unsay dili gusto sa Ginoo. Pag-abot nga kita sulayan, testingan. Pag-abot nga naay ang desisyon nato kinanglan. Unya mamalandong ka na panahon na. Naagi posibilidad nga di ka masayo. Kaya ang leading sa Ginoo dili maghatod og kaalautan. Ana ra kina. Kung naa ka na to ang leading sa Holy Spirit, mo uyon ta sa sakto. Mo join ta sa sakto. Mubuhat ta sa sakto. Higugmaon na to ang sakto. Dili kay makigkontrata, sige ta react, magsige ta og pamantay anang naa sa side sa sakto. So very clear. Okay. Now sa Proverbs 28 man to verse 12 and then ang dugang pa niya nga pag-expound ato nasa Proverbs 29 verse 2. So kana lang sa atong ikuan nga verse. Let's proceed to Proverbs 28 verse 13. People who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. Ang tao kuno nga ilang isugid ang tao nga mutipig sa ilang sala dili mo uswag apan kadtong nagasugid sa ilang sala ug biya niini makabaton og kaluoy. So ang tao nga dili mo sugid, dili mo admit. Matud pa sa ilang sala, dili kagayud mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong sala. Dikid taguan dili ang kunon. O dili ang kunon ang sala, dili kuno malampuson. Pero kung isugid kuno i-confess is makabaton og kaluoy sa Ginoo, kaloy-an ka sa Ginoo. Like for example ni David, sa digibadlong siya ni Prophet Nathan. Nitug-an din siya nga nabuking sa iyang sala ug nangay siyang pasaylo. Ug unsa nahitabo? Gipasaylo siya sa Ginoo. Wala siya hukmi nga apat yun siya. Pero
nag-reap gyapon siya consequence. Nag-reap gyapon siya consequence. Automatic ta pasaluon ni Lord, pero mag-reap gyapon na consequence. Ana ra gyud ang realidad. Wala siya. Unsa may consequence niya? Namatay ang bata. Nag-struggle siya. Oh, nag-struggle siya. Nag-struggle siya. Okay. So, klaro kay sanan, dili ka gayud mo lampo sa kinabuhi kung taguan mo ang imong sala. So, bisag unsa kuno buhaton sa tao nga naay itago-tago nga sala, dili ilam ang kun ang sala, dili kuno ulampos. Isugid kini og pagkinulsol og kaluy-an ka sa Dios. In verse 14, tahura og kadluki kanunay ang Ginoo og magmalipayon ka pag magahi sa ulo og may agom kas kadawtan. Negative siya positive. Ang utahod ug may kahadlok sa Ginoo magmalipayon. Blessed are those who fear. Blessed are those who fear to do wrong, but the stubborn are headed for serious trouble. Bulahan kuno katong may kadlok o sa pagbuhat sa dautan. Apan ang tig-ak kuno, ang taong daot, ang stubborn are headed for serious trouble. Ang sabon, ang gahi ug ulo may agom sa kadautan. So dili sud nato dili nato matulid ang atong kaugalingon kung sikita og pagahi. Diba? Di kid mapag-o. Kung ginabadlong ta, ginakorekta kay para sa atong kaayuhan. Pero kung dili ta patuo matud pa sa pulong sa Ginoo is may agom das kadautan. Pero magpatuo ta na adyoy kabaguhan. Naagi positibo nga mahitabo. Now in verse 15, a wicked ruler is a dangerous to the poor as a roaring lion or an attacking bear. Sama sa leon nga nagngulub ug sa uso nga nangitag tukbunon ang dautan nga pangulo ngadto sa mga kabos. So gisaysay na po diri ang klase sa pangulo or leader or president or prince. Sa ato president, sa uban prince. Ang uban prime minister. Oo. So isa-isa diri. Tulo man na prime minister, sa uban nga tawag sa nakon, uban kings, ang uban prince. So ang dautan nga pangulo matud pa sama kuno sa leon nga nang gulub or nag-roar or sama sa uso nga nangitag tukbunon. Sa ato pa nihimo siyang leader para nanday siya mo tukob. Imbis nga mo lead siya sa protection, kaayuhan, iyan na noong siya na leader sa dautan. Mauna nga nagantos atong nasod karon tungod kay kaning bersikulo nagpadayag na ingana atong leader. Dili man gid ikalimod. Kuan man kayo. Dili man ikalimod, dayag man kaayo. Dili kalimod dayag kay tanan, visible kay tanan. Gidayag na gyud, giyagyag na gyud si Ginoo. In answer to our prayers, that the hidden lies will be exposed. Ang tinago nga bakak madayag. So, a wicked ruler is a dangerous to the poor. Ang pobre, tukbon pagyud. Diba? Mura siya leon nga nagulob nga nag-roar. Mura kuno siya bear nga mo attack. Kuan na madaw-daw nga sila. Kalimot ko day ko. Init tubig ibis mag. Init man. Oo, nag-init tubig. Imbis nga magkon ko nakalimot ko day ko. Kalimot ko. Labi man na init na noon po siya. So klaro kay sa nadiri na kuan. And then okay, ang
o kuanan to siya sa 15 man to. Pero naatay another reference, 28 verse 2. 28 verse 2. Kung ang nasud nagpakasala, magsigi kinig ilis-ilis og pangulo. Apan mahimong gamhanan og mulungtad ang usa ka nasud kung makabaton kinig mga pangulo nga maalam og may hustong panabot. When there is moral not within a nation, its government topples easily. But wise and knowledgeable leaders bring stability. Wise and knowledgeable leaders bring stability. Na ay stable, ligon. Pero kuno kung dili kuno maayo ang moral sa tao, matud pa nga naa sa gobyerno. Its government topples easily. Matud pa. Isa inagid unsay ang Biblia manggod gidayag na sa nagpadayag sa kinatibuk ang klase sa tao, klase sa tanan nga mga butang nga makita nato, klase sa tanang makita nato sa kalibutan gipadayag na. Mabitaw nga kung naa kay Bible, mura kag na ay library. Imo nang mahibaw-an ang gusto nimong mahibaw-an. Mahibaw-an nimo ang side sa yawa, mahibaw-an ang side sa Ginoo, mahibaw-an nimo unsa nga klase ang mga tao, unsa nga klase ang mga hayop, unsa klase nga pamaagi, pamalaod, na tanan diri. Muna nga ang may kasibot nga magtuon sa Biblia ug mamanandong og makasabot, may mo siyang maalamon. Ingon dinhi na ay ganina taong dato nga maalamon, apan ingon sa Ginoo kiisip nga maalamon ang taong pobre nga lawom og panabot. Nga naman, pobre nga wala gihimong daotan. Atubangan sino, mas maalamon pa kaysa taong nadato tungod sa iyang kamaro, sa iyang kaalam. Babantay Wise. dato kay saling sa wealth. Di ang isa pod ani nga puntos is naayo ba na nga dato tungod sa ilang pagpangawkaw, pagpanikas, pagpanglupig. Naay pobre nga wala dili nga na kadato financially, pero giisip sa Ginoong maalamon nga naman ang tinuod nga kaalam di magkatay na tong maro daotan. Nagpuyo ka nga diin bisag simple, bisag dili kay nga nakakwartahan, pero wa kay atraso sa ubang tao og sa Ginoo. Malamon ba di na nga daghan kag atraso sa Ginoo? Malamon ba di ang taong daghang kaso? Di ba? Maalamon ba di ang taong daghang kaso? Ngano na kanyang kaso kay daghang siya atraso? Pero ang taong nga walay kaso at ubangan sa Ginoo at ubangan sa tao, mo itawag maalamon. Imong gitagaan og dignidad imong kaugalingon. Bisan pa sa uban gihimaraot ka nga luoy pa nagkapabari pag kaayo luoy oy kita ani atubangan sa tao pwede nga sikat ka gidayeg ka. How about atubangan sa Ginoo? Diba si Jesus gihimaraot siya, anak lang sa panday, luoy kay sanan. Ang naghimaraot sa iya mga arangan kunutan, pero unsa man lang kasing-kasing kunaon kamusta man. Unsa man ang sinultian atong Laodicean nga Christian, dato na ko, wala ko'y panginaanglan na kanako ang tanan. Kambugiro na kay nagsulti. Pero unsa ingon sa Ginoo, luoy ka, hubo ka. You are wretch. Luoy ka, makaluoy ka, hubo ka, buta ka. So muna nga dili kita magpabuta o magpa dani sa kanang sinultian sa tao nga wala nakakuan sa Espiritu Santo. Ngano man pwede man tang maibog bitaw no. Ingana na lapog ko aron nga maapil ko sa ilang grupo nga na niangat-angat. Diba? Niangat-angat. O ana nga apil ka sa dungog, maapil ka nga oy niilit na ka ni kuan na ka ni
Ni level up. na level up na. Oh. Pero atubangan sa Ginoo, low level di ay kaita. Ni level up ka sa pananaw sa tao pero sa Ginoo nag level down. Mo tinitabo sa Laodicea. Level up na kay pananaw sa tao, grabe ka level up na financially, ka, materially and so on and so forth sa kalibutan nga standard. Pero atubangan sa Ginoo kung unsa sila ka level up sa kalibutan, atubangan sa vertical level, lower level sila. Ano nahitabo kang Lazaro rich man? Di ba? Level up kayo ang rich man. Level up kayo. Pero pagkamatay, level down. Tuwa sa underground. Hell. Pero si Lazarus, tuwa sa langit. Nag-level up siya. As in up. Malijog kaayo ang sitwasyon. Nga naman, isang pobrita kung matarong ta. Amen. Ikay mo't antas Ginoo. Ana ra siya. So, ang wise, asa na ang daotan nga leader, matod pa, is sama sa leon nga nagmulog. In verse 16, sa 29:16, o 28:16, kung taong daotan ang naa sa gahom, mudagsang ang pagpakasala, apan ang mga matarong makasaksi sa ilang pagkapukan. Kana. Kita ni no? Kung taong daotan ang anaa sa gahom, mudagsang ang pagpakasala. Tinuod dili. Tinuod ba siya nagisultis pulong sa Ginoo? Apan ang mga matarong makasaksi sa ilang pagkapukan. So, mapukan gid sila. Mapukan gid. They will go down. Matud pa sa pulong sa Ginoo. Sa kuno may tabo sa verse 16, magsa sila. Pero ang dili mo gud sa 16 sa Bisaya o kanay. Lahi kayo. Oh, a ruler with no understanding will oppress his people. Ang pangulo kunong walay sa labutan, ira kunong daog-daogon ang iyang katawhan. But one who hates corruption will have a long life. Kana. Ang nagdumot sa pagpangawkaw, makabaton og taas nga kinabuhi. Layo ra gid sa Bisaya ning sa verse 16. Balikon ako A ruler with no understanding will oppress his people. But one who hates corruption will have a long life. That is in NLT. In ASB, a ruler who lacks understanding is a cruel oppressor. But he who hates unjust gain will prolong his days. Layo ra ang Bisayaan. Oo. Ang pangulo kuno nga kulang sa labutan is a cruel oppressor. Daotan nga mo oppress mo daog-daog. Pero ang kadtong nagdumot, naglikay sa pagpangawkaw, makabaton og taas nga kinabuhi. Taas nga pangatundanan. Taga iprolong ang iyang days, iprolong iyang life. Kaya naapa siya'y purpose, naapa siya'y kining bili. Angay sa lugwayan sa kinabuhi, lugwayan ang iyang leadership. Pero ang dili na tarong, putlon gid sa Ginoo. Pare ani, Saulo, di ba? Nganong nagipuli ni Lord si David, wala siya nahimuot ni Saulo. Garbuso na si Saulo. Nidako ng ulo. Nidako ng ulo. Lisod kaayo nga magdako na atong garbo. Lisod kaayo. Si Lord na atong kontra. Kung si Lord na atong kontra, hagsa kita. Nga naman, dili gid tugutan ni Lord nga ang daotan magpadayon sa paglampos. So klaro ka isa na no, dili layo ra gid ang usay mo layo ang Bisaya sa usahay. Usahay mo sa haom siya, usay dili. Now, klaro ka isa na no, nan verse 17. Pantuna ang imong anak og ikapasigarbo mo siya kanunay. Kay dili gayud siya magbuhat sa butang nga
makaulaw kanimo. Lahi gyapon. A murderer's tormented conscience will drive him into the grave. Don't protect him. And that is in LT and ASB. If one is burdened with the blood of another, he will be a fugitive until death. Let no one help him. Lahi gid siyang Bisaya po nani. Kung ang tao kuno na torment ang iyang conscience sa iyang pagpatay, paghimog dautan, murderer o shed blood, mo hatod kini kaniya ngadto sa lubnganan. Ang taong mamamatay tao matud pa nga magtorment sa iyang pagbuhat ana will drive him into the grave. Mo hatod kaniya ngadto sa lubnganan. Don't protect him. So dili kuno oy protect ang tao nga ingana nakadautan. Klaro kay sanan. Let no one help him. O tanawa karon na hitabo. Kinsa may giduso karo gitabangan? Si Duterte ba or si Marcos? Kini bersikulo ha. Kini bersikulo ha. Dili na tugutan ni Lord dili tugutan ni Lord nga tabangan ang dautan. So kung naay mo tabang ni katorpong mga dautan, kay ang mga dautan magtinabanga man pud. Pero dili ba po na all time ang mga tunog tinabanga. Ang uban mabalhin. Oh. So klaro kay sanan nga if one is burdened with the blood of another, he will be a fugitive until death. Let no one help him. Let no one help him. Naingon ayaw tabangi ang taong dautan nga naghimo og daghang dautan, naghimo og daghang biktima tungod sa pagkadautan. Nganong naay bloodshed na itabo ka Duterte? Kay concern siya sa mga tao di mabiktima. Diba? Dili siya gustong ang tao mabiktima. So, aron di ang tao di mabiktima, ang mamiktima iyang hipos, ipahipos. Kay mo rin ba? Kung dili nimo hipuson tong kanang sawa, katong gikuan sa dagan matukob. Di ba? Hipuson ang sawa aron di wala matukob atong gikuan ako sa Jessica Soho. Ano nila? Tingala silang baboy, ilang mga manok. Nangawa man. Ingon tong isa nga, bahugi na ang baboy, mga baboy. Siya pa, wa naman diri. Gitukob na day. Nakita nila ang sawap. Inagburot ng tiyan. Gabriga dyan tayo. Tuara gid ang baboy. Sa tiyan. Nga naman. Masa daw ko no? Tukob na. O ingon sa prosino o. Kinanan siya nga hukman. Let no one help him. Don't protect him. Dili na tagaan nilang protection. Immunity. Ang taong dautan. O dayag karon sa atong panahon sa atong government, atong nasod. 2 known families. Kinsay giproteksyonan sa Ginoo Duterte ba o si kinsay gipaboran sa Ginoo Duterte ba or si Marcos? Wala may gisuguan ni mga Duterte. It's the spirit of the Lord. Nga naman dili gayud ang Ginoo motugot nga ang dautan panigan gyud kay mugara. Ito wala ni panig. Kitaan sa Ginoo si Lucifer nga naglain na gyud. Iya naging gibuhian. Tambog na. Kaya di siya gusto nga igubot. Di siya gusto disobedience, di siya gusto wickedness, di siya gusto samok, di siya gusto kanang gubot. So then disobey si Adan o si Eva, gipa layas sa Garden of Eden. Ang unang gipalayas ni Lord, ang unang nagpalayas ang Ginoo. Kinsay nagpalayas sa Ginoo sa langit? Apik sa nagpalayas sa ni Satanas o sa ang Ginoo. Diba? Okay, let's proceed to verse 18.
Ang nasod nga dili giniyakan sa Dios, dili matigayon apan bulakan kadtong nagtuman sa balaod sa Dios. The blameless will be rescued from harm, but the crooked will suddenly destroyed. In ESV, whoever walks in integrity will be delivered. Ang naglakaw diha sa integridad will be delivered. Integridad. Kinsa man ay integridad karon sa atong kuan? Duterte ba or Marcos? Si Duterte na magod sa firm nga kung agad Oh, na siya leadership, na siya kaluoy sa mga tao. Dili sa ipang personal ang iyang leadership nga naa siya kuan. Tabang gid siya. Oh, kita na to, stricto siya pero maluluyo na siya gugma. Sa patog balay, sa Mm. patog sa kanan, wala. Di ba? Ingan ang Ginoo stricto siya. Pero na siya gugma. Stricto sa siyang pamalaod. Pamalaod. Whoever walks in integrity will be delivered. Basin pati pariner karon. Wala man na niya Daping na niya. wala man na niya gi-convince. Pero nga na ni Balis, kining bersikulo nga. Ang Ginoo nagpaluyo. Ang Ginoo nagpaluyo. But he who is crooked in his ways will suddenly fall. Apan ang dautan sa ilang pamaagi binuhatan will suddenly fall. Mahagsa. Suddenly destroyed. Suddenly. Mukalitlag kalaglag. And this is God's doing. Trabaho ni Ginoo, buhat ni Ginoo, dili ni sa tao. Naadyo sa pulong sino ang tanan mga panghitabo, ang tanang mahitabo. Kay mahitabo gayud ang nasulat sa Biblia. In verse 19, a hard worker has plenty of food, but a person who chases fantasies ends up in poverty. Oh. Dili mo mapanton ang sulugoon pinaagi lamang sa sulti. Makasabot siya sa imong gisulti apan dili kaniya pamat 20 28 dili man din na mao. Dili man dito mao kung nabasa 20 unsa gani ito 29:18. 29:18 na ta. 19, Oh, ayaw pag panglimbong asa na ta? 19. 19. Daghan makaon ang mag-uong mga kugihan apan ang nagtinguwa sa mga butang nga walay kapuslanan magpabilin sa kalistanan. Di man dito maotong ako nabasa ganina. 29, 28 man dita. Okay. So, ito verse 19, daghang makaon ang mag-uong mga kugihan apan ang nagtinguwa sa mga butang nga walay kapuslanan magbabilin sa kalistanan. Ang panang nagtinguwa sa mga butang nga walay kapuslanan magbabilin sa kalistanan. Ang tao nga dili limbungan magkinabuhi nga madagayaon og malipayon. Apan kun magtinguwa ka nga madato pagdali ikaw pagasilutan. Makapangawat naman ka. Pangawat panawkaw ka manutok na lang ka. Dato. Mao. Muna ang giingon sa puno sino. Kung aduna kay pinalabi kini dili maayo apan may mga tao nga maghimog tinunto aron makadawat bisan sa labing gamay nga suborno. Greedy people try to get rich but don't realize they headed for poverty. In the end, people appreciate honest criticism far more than flattery. Oh. Verse 22, ang taong hakubuot madato pagdali ug dili siya magsayod inig abot na sa kawadon. Ang taong namadlong mas kaymutan pa unya kaysa taong nagulog-ulog. Ang tao ko nang nagbadlong sa sayop is gikaymutan siya sa Ginoo kaysa taong nagulog-ulog. So dili gid siya maayo nga ang tao atong ulog-ulugan para siya malipay. Sala gid siya. Pero ang taong namadlong mas kaymutan pa unya kaysa taong nagulog-ulog. Dagan yapong pastor ang ulug-ulugan. Oh,
bisan o dagan ka ulog-ulugan lang ako para kon ano si Lord wala gid nalipay. Muna sa gina. Mapitong ingon to sa punong sino sa Isaiah. Ito sharp words. Iyang gihimo ang mga pulong sa kubabang hait. He made my the words in my mouth sharp as sword. Kaya wala siya nag-ulog-ulog. Imo tan-awon si Isaiah, si Jeremiah, si Ezekiel. Straight sila. Si Pablo, si Pedro, si John Ray, pulos gugma. Si John Ra. Ang wali ni John, halos pila ka percent grabe kung mawalay kuan, pero on the rest so nagya po na karon mga pastor nga kung gusto kag dili gusto kag gugma niya dalang ang gusto kag gugma niya ngay niya badlongon ka gusto ka hapwa-hapon niya badlongon ka dili maayo niya ana ra ba ang principle mo adto kag doktor nga wa ka na kuan sa tambal reklamo ka wala man di mo tumaayong doktora kay wa man naigo akong sakit Dili may nga pastor kay pero gani isog ang tambal. isog ka tambal sa pastor Patay ang kagaw. isog ang tambal sa pastor kay sa to the word is like medicine. The word is like medicine. Sa to ipamulong na is maayo ka. Word is like medicine. Sakit nga pulong pero medicine na tambal siya kung imong dawaton. Kadulot. Nga na, sakto dili. The word of God is like medicine. Ang medicine nga strong pero kung dawaton sa lawa sa tao, maulian siya. Maulian siya. Pero dili dawaton. Para tong iring itong uluin naman gini dahil dakan siya play mag-iubo. Saan man so nagkakuan na jud kog tambal. Tatas agros na palit pag ipasay. Udagan man si isprehan. Ipatambal pud. Nagkakuan siya. Katong isan. Kudi pa man gini. Dili naman niya kaunon ang kuan kay masimuton po nila. Kulisod po kayo kako tingalog basin unya. Makawarasan ka unya walay motabang nako. Naluoy pati mga naluoy jud ko akong gilihan. So kung dili bisan pag ikaw na gusto pero ang kung dili maglikay kay wala siya kasabot sa imong gusto. Wala gyoy kanang kuan Wala alibya may fast nga result. Wala fast nga result. So, ingana nga ang pulong sa Ginoo is really helpful but sometimes painful. Di ba? So helpful gid ang pulong sa Ginoo but sometimes painful. sakit pero makaayo. Ingana og daghan kay mga tao dili kasabot ana. Wala kasabot or nakasabot pero wala lang tagaig bili. Una daghan kay Christian nga kanang stagnant. Wala ni tubo. Wala jud ni tubo. Kay nga no magtungod ana. Una nga ingon sa pulong sa Ginoo nga today if you hear His word, harden not your hearts. Ganun na kaingon si Lord, naagi day kasing-kasing nga nagpatiga. Naagi day kasing-kasing nagpatiga. Na ay mga leader nga nagpatiga. Nagpaka feel nga ingana pa sila ka strong, ingana pa sila ka effective and efficient sa ilang leadership. Di ka kamalay kay say ka nang kita anong lahi na ba? Makuros So, ka. pero mula kung walay prayer nga i-expose ang mga ma-deceive jud ka kay sa to ask and it shall be given. Ato ging pangayo sa Ginoo nga ang truth makuan ug ang baka ma-expose. Tubag na itong mga pagampo. Tubag na gid sige nato mga pag-ampo. Then katong kuan. So ingana ka maayo sa si Lord. Na ba na ito nag-ampo? Kakuan. Hapit na gid ta
verse 25. Ang pagkakog naghaling lamang kasamo, apan ang nagsalig sa Ginoo muuswag. Amen. Greedy cause fighting, trusting the Lord leads to prosperity. Oh. Binuang ang pagsalig sa kawalingon mong kuna-kuna. Sunda ang mga pagtulunan sa mga taong maalamon aron malayo ka sa kuyaw. Those who trust their own insight are foolish, but anyone who walks in wisdom is safe. So kuna-una sila nga, uy, kuno ni maalam to na. Pero magmura to ilang litag. Panghatag sa mga kabus og dili ka kabsan sa imong mga gikinanglan. Tungluon ka sa daghang mga tao kun dili ka manumbaling sa mga kabus kani karon. Hitabo ni. Panghatag sa mga kabus og dili ka kabsan sa imong mga ginahanglan. Panghatag sa kakabus dili kay imo pang bawian ang kabus. Imo pang ilugan ang kabus. Luoy mga tao sa Pilipinas. Tukban. Murag walay pangulo. Kay ang atong pangulo nagulo-ulo nagtukob. Ug matud pa, ug dili ka manumbaling sa tungluhon ka sa daghang mga tao kung dili ka manumbaling. Nahitabo na ni ron. Grabe ang tunglo sa atong presidente. Tungod kay nasalot na mas Biblia. I-take effect na ni sa ato karon sa Philippines. Tungluhon ka sa daghang mga tao kung dili ka manumbaling sa mga kabus. Pero kung manghatag o kabus dili ka kabsan. Nung sila divided ang tao, wala man ma-divide ang kuan kay di man sila tunga gid nga. Mas daghan man gid ang Duterte gid nga. Daghan kano isulti mas Biblia. Dili lay pagawa sa balita pero sa Manago ang katawan kun ang daotang mga tao maoy mangulo. Apan kun mawala na sila sa gahom, magmando ang mga taong matarong. O atong Friday sa Bible study dito sa Opol, nagipakita sila sa mga ginahitabo sa Philippines. I-close na ko. Ipadayag na lang nako. Sa diya nga dito sa Bible study sa Opol atong Friday, sa din nag-pray ni Ate Benny. Pag-abot na sa prayer sa nation nato, ang ipakita sa Ginoo sa ako, dako kay octopus sa ibabaw. Dakang tentacles. Ang tentacles tagas. Diba ang octopus devourer, sucker. Gisak niya, tas ibabaw gid siya. Ana siya, tagas ang iyang tentacles. Tagas ang tentacle. Gisak na naigi octopus spirit sa atong country. Sucking everything. And not only in the Philippines, but globally. Mo na purpose sa kaaway. Isak niya tanan. okay. Iyang supsupon, suyupon niya ang tanan. The privacy, the respect, the wealth, the health, isak niya ang tanan. Gi-reveal na sa Ginoo. Kuan di ba? Ang ingon nila mga baski mga balita dito sa gawas kay murag daot Duterte gyud. Murag ilang gina-spread na ba? Pero magani ang naaning mga vlogger isa sa na nga Kung nakatabang jud ang social media. Kay kung wala pa social media, ang dautan di na to matago gyud. Ana. So salamat sa Ginoo noon, gisuwat naman sa Biblia. Nga dili ginataguan, ipadayag jud niya. So nagbuhat og dautan, nag-enjoy sila at first to the middle of their lives siguro, or to that 1/3 of their lives, pero at the end, in the middle to the end, luoy na. di ito gutan sa Ginoo magalampos. Una nga gusto gitudloan kita ni Lord sa iyong pulong. Daghan kay nga Dili pag-ampo. ta maghimog dautan para dili dautan pod ang atong dangatan. Let us pray for His word. Salamat sa imong kaigog magrasya. Salamat sa mga pulong, salamat sa imong pagpadayag sa kamatuoran, Lord. Nga maugay na ang mahitabo, Lord. Ang negative dili gid magresultag positive. Ang positive dili magresultag negative, Lord God. There is really fraction, Lord God,
At Lord, nasayad kami nga ikaw gayud ang Dios nga nasayad sa kinatibuk-an og makalaom kami diha kanimo, Lord. Yes, Lord. Completely set your people free, O Lord God, from any evil spirit, wicked spirit, O Lord God, that is manifesting in our country and even throughout the whole world, O Lord. Continually bless your people to hear the truth, to know the truth by studying the Word of God, by being updated, O Lord God, of the news, O Lord God, and be able to bring this to prayer, O Lord. Salamat sa tanan. Continue to be with us all. In Jesus' mighty name we pray. Amen.